galit itong inakusahan siya ng plagiarism at panlilinlang sa lahat. Pagkatapos sabihin yon, tumakbo ito palayo at hinabol ng mga security guard. Dahil hindi alam ang gagawin, tinawagan ni si Kinyan para humingi ng tulong. Bago umalis, pumunta siya upang silipin si Professor Ye. Natatakot din siya na baka maistorbo siya ng ingay sa labas kaya isinara niya ang emergency door. Nilok pa niya ito at naglagay ng "Repair in Progress" na karatula sa harap ng pinto. Doon lamang siya nakaramdam ng kapanatagan bago umalis. Pagkaalis niya, nagising si Professor Ye. Bigla niyang nakita si Ne. Lumalabas na ito pala ang kanyang nakababatang kapatid na tumakas sa bahay maraming taon na ang nakalipas. Lumingon siya at hinabol ito, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Sa sandali ng pagmamadali, sinipa niya ang pinto. Dahil dito ay nasugatan ang kanyang binti. Sinamantala ni Sight ang pagkakataon upang mabilis na makatakas. Sa sandaling iyon, si Kinyan ay nasa ibaba at hinahanap siya. Hindi inaasahan, hinawakan siya ni Lu Qingwu. Nang alisin niya ang kanyang Peppa Pig na sombrero, sa kanya napagtanto na si Kinyan pala yon. Lumalabas na si Shen ay matagal nang may hilig sa pagguhit ng comics mula pa noong high school. Hindi ito alam ni Lu Qingwu kaya nag-collaborate sila sa isang comic at ginamit ang pangalang Chai Qingwu. Ginawa nila ang kanilang unang comic na pinamagatang Beyond the Clouds. Paglabas pa lamang nito ay agad itong nanguna sa comic readership charts. Hindi inaasahan, nagdaos si Li Qingwu ng press conference at inanunsyo na siya lamang ang gumawa ng obra. Dahil dito, labis na nagalit si Kinyan. Mula noon ay nagkanya-kanya na sila ng landas. Hindi inaasahan, nagkita silang muli makalipas ang maraming taon. Inisip ni Lu Qingwu